Sa isang bahagi ng kabundukan ng Agusan del Norte, may isang paaralang malayong malayo sa kabiasnan. Dito nag-aaral ang mga batang higaunon, mga musmos na ang tanging sandata ay lapis, papel at pag-asang mas malaki pa sa kabundukang kanilang kinagisnan. Paulit-ulit ng sinabi ng Department of Education o DepEd sa larangan ng edukasyon, walang dapat maiwan sa bawat sulok at liblib na bahagi ng bansa. Ngunit paano uusad ang edukasyon? Kung ang landas patungo sa paaralan ay may kaakibat na panganib. Ang panawagan na halos kasing hina ng bulong galing sa isang last mile school na nito lamang ay nabiyayaan ng inaasam-asam na teknolohiyang aagapay sa kanilang pag-usad. Kasama ang ilang escort na sundalo at mga tauhan ng barangay at LGU. Naghanda ang aming team para marating ang isang eskwelahan sa isa sa pinakaliblib na kabundukan ng bayan ng Buenavista sa probinsya ng Agusan del Norte. Pahirapan ang pag-akyat dahil walang sementadong kalsada sa ilang kilometrong daan na kailangang lakbayin. Maingat naming binaybay ang mapanganib na kurba sa gilid ng bundok. Matapos nga itong mahigit 10 kilometrong biyahe sa rough road nating dinaanan, ay sa wakas, abot tanaw na itong tribo ng Higaunon dito sa Agusan del Norte. At bago nga lang natin sila marating, kinakailangan nating tawirin muna itong nakikita nating batis sa bibadang unahan para matawid ito at tuluyang marating ang ating pinakapakay ngayong araw. Ang batis na ito, nagmimistulang ilog sa tuwing umuulan ng malakas. Kaya pahirapan ang pagtawid dito. Pagkalipas ng halos 1 oras na paglalakbay, narating na namin ang aming pinakapakay. Ang Dato Saldong Domino Elementary School sa Sitio Tagpangi, Barangay Simbalan sa munisipyo ng Buenavista. Magandang araw po! Hello po, kamusta po kayo? Kamusta po? Salamat po sa oras po ninyo. Opo. Kamusta po ngayon dito, sir? Ramdam ang layo ng lugar, hindi lamang sa sentro ng bayan, kundi sa mga oportunidad na hindi natatamasa ng mga batang naroon. Magandang araw po, sir. Opo, Sir John Consulta po sa Eyewitness. Magandang araw po. Sa loob ng silid-aralan, bumungad sa amin ang multi-grade classroom ni Teacher Abel. Mga estudyante ng grade 4,
5 at 6. Si Uda ay dadapa, may dao at Naitayo ang paaralan noong Hunyo 2007. Sa loob ng 18 taon, ang magbasa ng libro at magsulat sa papel at notebook ang tipikal na estilo ng pag-aaral dito sa Dato Saldong Domino Elementary School. Pero nitong Hunyo 2025, isang himala ang dumating. Pinagsanib puwersa ng Department of Information and Communications Technology, Local Government Unit at Department of Education ang kanilang lakas upang iahon ang Last Mile School ng Agusan. So hindi lamang po libro ang kanilang ginagamit na, no? Dati basa lang, drawing lang. Ngayon, may video na pong kasama. Yes, totoo po yan. Hindi lang sila nakasalalay o nag-ano lang doon sa libro. Ngayon, pwede silang tumingin sa internet, gagamit ng ating television, through laptop sa ating mga teachers, ma-play doon sa kanilang classrooms. 18 estudyante ang magsasalo-salo sa 10 laptop. Pero inuuna ni Teacher Abel ang 3 grade 6 nagagraduate na ngayong Marso. Okay, type DSDES 211506. All caps, no? Naka-caps lock siya. Dagko, tanan. Ha? Ang 12 anyos na si Charis na posibleng magtapos bilang valedictorian, mabilis naman daw matuto. May hitin. Okay. Center tanan. The title is always center. Dapat na caps lock, ha? Pero may ilan sa mga estudyante na nahihirapan pa rin sa paggamit ng computer. Sa sa pag-follow ng mga procedure po, isa po yun sa medyo nahihirapan pa sila, nanganga pa po siguro. Kasi maka-open sila ng iilang instruction tapos yung susunod nalilimutan nila, kaya tawag agad, sir, paano po to, sir, paano po to? Yun po. Isa ang grade 5 na si Ryan, 13 years old, sa mga nangangailangan ng matinding pagmamonitor. Ryan. I. Parehas na din. Okay. Kini. Si Ryan, kagaya nito, may mga letra na nagpapalit, katulad ng H, sa halip na N, naging H. Siguro nahihirapan siya kasi magkalapit lang po kasi yung mga typing error pa, marami pa po silang kadalasan may mga maling spelling pa rin po talaga. Ngayon ay subukan yung i-type lahat ng ito sa inyong makakaya. Ha? Kadalasan din daw na natatakot humawak at i-operate ng mga bata ang mga laptop. Siguro po baka ma-blame sila kung saan na napunta. Kadalasan sa kanila, biniblame yung, bakit ka napunta dyan? Ano yan? Kasi siguro. Tapos siguro, baka natakot siguro, baka magalit si sir. Isa siguro sa rason nila, pero hindi ko naman sila inaano. Ini-encourage ko pa nga na, huwag kayong matakot pumindot. Medyo nahihirapan kayo, tawagin lang si sir. N. Check the spelling. Yun ang double-click dito. Para naman kay Teacher Abel na isang higaunon din. Nabuksan ng internet ang maraming pintuan ng kaalaman. Buhay na yun. Control S. Search. Lumalawak ang mundo ng mga mag-aaral. Mula sa isang screen, nadidiskubre nila ang iba't ibang klase ng imahe at tunog. Okay, spelling. Ang I. Na siya. Mga letra,
litrato, Kita niyo naman sir, medyo malaki yung facility namin. Tapos, video, at musika. Nung nakapag-open sila ng YouTube, ang saya-saya talaga. Ang saya-saya nila na mga idol nila, nakikita nila. Minsan nga, nagpaano ako sir, nung time ng pagkatapos ng lindol sa Japan nung nakaraang taon para mas mapaintindi ko sa kanila kung ano ang kahalagahan ng kahandaan, pinakita ko sa kanila kung ano ang posibleng epekto ng lindol. Ngayon, sulit daw ang pagod ni Teacher Joel dahil kung noong umpisa ay pahirapan ang pagsundo sa mga bata sa kanilang mga bahay o bukid para lang pumasok sa eskwelahan. Iba na ang kwento ngayon. Nag-uunahan pa raw ang mga estudyante para pumasok sa kanilang mga klase. Napakahirap po kasi po yung mga bata po kasi hindi sila interesadong mag-aral, hindi sila interesadong pumasok. And then kami noon, kung makapagdala man kami ng laptop, Monday pa lang, lobat na yung laptop namin kasi dinadala namin galing sa bayan. Noon po, napakahirap kasi yung ginagawa lang namin na mga teaching aids, sinusulat lang namin sa Manila paper, ganun. At saka sa blackboard, sinusulat namin. Hindi namin masyadong makatch yung intention nila para mag-aral ng mabuti. Ganun po, hindi namin makuha yung kanilang mga interest. Ano yung mga ginagawa niyong paraan sir, para mas mahikayat silang pumunta sa school o mag-aral? Ginagawa po namin noon, sir, pinupuntahan po talaga namin sila sa kanilang mga bahay, yung hindi na gustong pumasok. At saka po, nagpa-feeding program po kami. Yung kasama ko, talagang sarili naming gastos, nagdadala kami ng bigas, gano'n. Nagpapakain kami sa kanila kasi ang isa sa mga problema kasi dito noon, sir, is yung pagkain ng mga ng mga bata. Kaya ayaw nila matamlay sila sa klase, gano'n. Sadyang mahiyain sina Charis at Ryan. Kaya nang kinausap namin ang dalawang bata, kailangang katabi si Teacher Abel. Ano yung naramdaman niyo nung dumating yung mga computer, yung una yung nakita yung computer na dumating siya sa school ninyo? Ganahan. Di ganahan daw sila, sir. Ginanahan. Ha? Ginanahan ka rin. Oo. Sabi niyo parehas, ginanahan kayo doon sa pag-aaral niyo, ano? Pero sa ngayon, dahil medyo bago-bago pa lang itong computer at saka yung internet, unahin ko ulit si Ryan. Saang parte ka medyo nahihirapan, Ryan, sa paggamit ng laptop at saka internet? Asa maka naglisod sa ng paggamit na po sa laptop? Ganda ra. Sa letra daw, sir. Saang parte ka sa letra nahihirapan? Paghahanap, Rob. Paghahanap po, nahirapan siya pag maghanap ng letra sa keyboard. Ng libo po. Naninitulo po. Nalilito lang. Oo. Kapag nalilito ka, Ryan, sinong tumutulong sa'yo? Di sa'yo. Insert. Nasaya sa left nga part. Insert. Dapat Pero minsan, sila rin ang nagtutulungan. Si Charis, mabilis naka-adapt sa bagong paraan ng pagtuturo sa klase gamit ang teknolohiya at internet. picture. Online pictures. Balang araw, gusto raw ni Charis na maging guro. Sinamahan ko si Charis sa pag-uwi.
dito sa ito, no? Ayan, isa ito. Sa dingding ng kanilang tahanan, nakapaskil ang mga award at certificate ni Charis at kanyang mga kapatid. Patunay sa angking talino ng nangungunang estudyante ng grade 6. Do you have an uncle living far away? Miriam has. His name is Max. Miriam calls him Uncle Max. He lives in New York. At kahit wala silang computer sa bahay, tuloy ang kanyang pagbabasa ng libro bilang paghahanda sa kanilang exam kinabukasan. Hold one of its hands. Si Ryan naman, nagsanay ng pagguhit sa papel. Kinaumagahan, Forward. araw ng exams. Okay, mubasa sa instruction, mubasa sa direction. Kung nakabutang, tama o mali, true or false, or encircle the letter. Si Charis, mukhang sisiw lang ang exam. Nakataas pa ang paa habang binabasa ang test paper. Pero si Ryan, matinding nag-iisip. Ang Sitio Tagpangi, minsang naging kuta ng New People's Army. Biyaan ay wala pa so breed. Ako dipid, breed pa yan eh. Kuang pa yan ko mga MPE. Yan sila nigtoong ko mga bata din eh. Pinaagi ko breed. Pagka kuanda yun, nabumbahan man din eh. Na makalakso dayon so MPE. Tapos nakasolo dahil sa breed. Nagkuanda dipid, nakasolo dahil sa dipid. Kaya nakalakso man sa breed. Kaya nahadok man sa breed ko mga sundalo. Ang kanyang ama, isang dating NPA commander at datu, ay sumuko at nagbalik loob. Bilang tanda ng pag-asa sa bagong simula, ibinigay niya ang lupang pinagtayuan ng paaralan ng DepEd. Amay ko, dati gabi iya tagsaporta ko MPE anay. Na pagka lugay, kaya nabungkag on mga kanakalakso man so breed, na naaha din dayon so panggobyerno wayan so balik kay dayon doon ko DepEd. Nahaday dayon na matinabangon so DepEd, pakitabang kay dayon ko DepEd para sa bata day hadi mabugto sa pug eskwela dan kay kanay sa mga laas dan daday gud grado. Ngayong nagbalik na ang kapayapaan sa sitio, nag-ibang anyo ang mga hamon na nararanasan nila sa kasalukuyan. Sa tuwing bubuhos ang napakalakas na ulan, walang naiipon na enerhiya ang solar panels. Ibig sabihin, kapag walang kuryente, walang wifi. Stranded din ang buong komunidad dahil walang nakakatawid sa rumaragasang tubig mula sa bundok. Nasolusyonan man ang ilan sa kanilang suliranin katulad ng usaping pangkapayapaan at problema sa teknolohiya. Tila mahirap lutasin ang issue ng kalikasan. Mabuti na lamang
ang mga mag-aaral ng Dato Saldong Domino Elementary School sa palibot lamang ng paaralan na ninirahan. Ngunit higit pa sa impormasyon, isang bagong pag-ibig ang isinilang. Ang pagsasayaw. Sir, ano ba yung pinakaginagawa ng mga bata dito pagkatapos ng klase po nila? Sumasayaw sila sir bago uuwi. Sumasayaw bago umuwi? Opo. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang estudyante. Kabisado ang anumang isa lang na sayaw mula sa internet. Ang dating mahiyain at tahimik na mga batang IP ay biglang nabuhay nang umalingaw-ngaw ang musika mula sa YouTube. Dahil po sa internet, naging marunong na po silang sumayaw, nakikita na namin at saka nag-develop yung ano nila, socialization. Kasi noon po kasi matatakot sila, ayaw nilang sumayaw. Pero yung pong mga katutubong sayaw, ini-encourage nyo pa rin po na... In-encourage talaga po namin kasi gusto namin i-preserve, sa DepEd gusto namin i-preserve yun ang kanilang mga sayaw. Kaya lumalapit po kami sa mga magulang na turuan po natin, mga bata natin na ma-preserve yung kultura natin through pagsasayaw, yung mga kanilang mga dialect na higaunon, ganoon po. Kapag walang pasok sa eskwela, tumutulong sina Charis at Ryan sa paglilinis at pag-aani ng prutas sa likuran ng paaralan. Kinagabihan, ipinamalas ng Higaunon tribe ang kanilang mga talento. Ang mga katutubong sayaw katulad ng binaylan, at ang sinadsad. Habang sina Charis at mga kaklase nito nilapatan ng modernong estilo ang sayaw na binaylan. Sa ilalim ng malinaw na langit at liwanag ng siga, nasaksihan namin ang pananaig ng tradisyon sa teknolohiya. Sa salitang Higaunon, inawit ng mga nakatatanda ang kanilang kasaysayan. Sumabay ang kababaihan at kabataan sa tradisyonal na sayaw. Isang paalala na habang tinatanggap ang bago, patuloy nilang inaaruga ang kanilang pinagmulan. Sa tulong ng Wi-Fi at teknolohiyang nagbukas ng mas malawak na mundo ng kaalaman para sa mga mag-aaral na IT. Sa Last Mile School ng tribong Higaunon sa Buena Vista, Agusan del Norte,
dumating na sa wakas ang progresong matagal na inaasam. Subalit sa kabilang banda, humaharap ang tribo sa isang bagong uri ng pananakop. Ang tahimik ngunit malakas na paglusob ng teknolohiya sa kanilang tradisyon at pagkakakilanlan bilang mga Higaonon. Sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga ng kultura, paano tatawid ang edukasyon nang hindi sinisira ang ugat ng kanilang pagkatao? Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa. Magandang gabi. Ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness. Masaksi ang karoon na tumlusod na malangkuon. Ipadayon ang dakan pangpuluhaton na tunggoy na distahanon. Padayon unta, padayon. Padayon, 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 padayon. Boy na vista, boy na vista. Gusto na itong hinigugma. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.